Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang doktor na nagkamali ng napakalaking desisyon dahil sa kakulangan ng pera at sa pagkakataong hindi inaasahang malaman na siya pala ang pinakamalapit na kamag-anak ng batang kanyang pinabayaan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at simulan na po natin ang ating kwento. Ito ang simula ng kwento noong isang maulang Miyerkules ng gabi sa General Santos Medical Center. Ang oras ay 12:00 ng hating gabi at ang emergency room ay puno ng mga pasyenteng naghihintay ng tulong. Si Dr. Marcos de la Cruz, 35 anyos, ay 3 oras nang walang pahinga mula pa ng umaga. Nurse Linda, paano ng batang nadapa sa kalsada kanina? May bayad na ba sila ng down payment para sa emergency care? Tanong ni Dr. Marcos. Sir, ang ina pong si Aling Rosa Mercado ay walang maibigay na pera. Wala rin pong hawak na PhilHealth o kahit anong siguro. Sinasabi po niya, kumuha na lang daw siya ng utang sa kapitbahay pero baka hindi pa makarating ng madali. Sabi ni Nurse Linda. Bumuntong hininga si Dr. Marcos. Ilang beses na niyang naranasan ito. Mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. At ang ospital naman ay may mga patakaran na kailangang sundin para hindi malugi. Nag-iisip siya ng paraan, ngunit biglang may dumating na ibang pasyente. Isang mayayamang negosyante na nagduduwal at sinasabing may sakit sa puso. Dr. Marcos, kailangan mo na pang umakyat sa ICU. Si Mr. Eduardo Villanueva ay dumating na. At siya ay isa sa mga major donor ng ospital. Kailangan natin siyang bigyan ng agarang paggamot. Sabi ng hospital administrator na si Mr. Santos sa kabilang linya. Sir, pero may batang critical dito sa ER. Kung hindi agad magagamot, baka hindi na makaya ng katawan niya. Marcos, alam mo naman ang sitwasyon ng ospital. Kung mawawalan tayo ng mga donor tulad ni Mr. Villanueva, baka hindi na natin may pagpatuloy ang serbisyo para sa lahat. Hayaan mo na muna ang bata. Baka may ibang paraan pa naman ang kanilang pamilya. Hindi alam ni Dr. Marcos kung paano siya makakapagdesisyon. Sa isang banda, ang batang si Miguel ay 12 taong gulang pa lamang. At ang kanyang katawan ay lumalaban na sa impeksyon mula sa mga sugat na natamo nung siya ay nadapa sa basag na bote sa kalsada. Sa kabilang banda, ang kinabukasan ng ospital ay nakasalalay sa mga donor tulad ni Mr. Villanueva. Sa uli, napilitan siyang umakyat sa ICU para sa negosyante. Hindi ka makakapagpabaya sa bata na ito, doktor. Alam kong hindi mo gusto ito. Nag-aalangang sabi ni Nurse Linda habang inaalagaan si Miguel. Gawin mo lahat na makakaya mo, Nurse Linda. Kung may dumating na pera mula sa kanila, tawagan mo ako agad. Ngunit hindi na dumating ang pagkakataong iyon. Pagkalipas ng 2 oras, habang si Dr. Marcos ay nakikipag-usap sa pamilya ni Mr. Villanueva, tumawag si Nurse Linda sa kanyang telepono. Doktor, si Miguel, hindi na niya kinaya. Namatay na po siya. Sabi ni Nurse Linda. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dr. Marcos. Mabilis siyang bumaba pababa ng ER at nakita ang katawan ng batang nakahiga sa kama. Tahimik na. Si Aling Rosa ay nakayakap sa bangkay ng kanyang anak. Umiiyak ng walang tigil. Bakit hindi niya siya tinulungan? Nagmamakaawa ako. Binigay ko na ang lahat ng meron ako. Kahit 100 piso na lang. Pero binigay ko naman. Bakit hindi niyo siya pinagaling? Umiiyak na sabi ni Aling Rosa. Aling Rosa, sobrang paumanhin po.
Hindi ko po alam kung paano sabihin. Hindi na nakinig si Aling Rosa. Inutusan niya mga kapatid niya na kunin na ang katawan ng bata at dalhin sa kanilang tahanan sa probinsya ng Cavite. Bago umalis, ibinigay ni Nurse Linda kay Dr. Marcos ang mga papel na kailangang punan para sa death certificate ng bata. Sir, kailangan pong punan ito bago makuha ang katawan. Pakisulat na lang po ang pangalan ng inyong doktor bilang nagsagawa ng pag-audit. At kailangan na rin pong ilagay ang pangalan ng ama ng bata sa kahon na nakalaan. Kinuha ni Dr. Marcos ang papel at binasa ang mga detalye. Ang pangalan ng bata ay Miguel Mercado de la Cruz. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalan sa father's name, Marcos de la Cruz. Napatigil si Dr. Marcos sa kinatatayuan niya. Hindi niya maiproseso ang nakita niya sa papel. Paano nangyari na ang batang kanyang pinabayaan ay ang kanyang sariling anak? Isang flashback ang bumalot sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakakalipas nung siya ay presidente pa ng kanilang organisasyon sa kolehiyo. Noong taong 2020, si Marcos ay isang masiglang estudyante ng medisina. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang kasamahan nilang estudyante na si Rosa Mercado. Sila ay masaya at nagmamahalan. Ngunit nang malaman ni Marcos na buntis si Rosa, nag-alala siya na maapektuhan ang kanyang pag-aaral at pangarap na maging doktor. Sa takot, umalis siya nang walang paalam at hindi na muling nakipag-ugnayan sa dalaga. Marcos, huwag kang umalis. Kailangan nating pag-usapan ito. Buntis ako at ito ay iyong anak. Sabi ni Rosa noon. Hindi ko kayang harapin ito ngayon, Rosa. May pangarap akong tuparin. Baka hindi na ako makapagtapos kung mag-aasawa at magkakaroon tayo ng bata ngayon. Hayaan mo na lang ako. Sabi naman ni Marcos noon. Mula noon, hindi na muling nakita ni Marcos si Rosa. Itinago niya ang lahat ng alaala tungkol sa kanila at nag-focus sa kanyang pag-aaral. Natapos niya ang medisina. Nagsimula ng trabaho sa ospital at nakipag-asawa pa sa isang abogado na si Maria. Ngayon, sarap niya ang katotohanan na hindi niya alam na mayroon siyang anak. At sa kasamaang palad, siya pa ang doktor na hindi nakapagbigay ng tulong sa bata nang kailangan ito. Hindi. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng... anak ko. Nagkamali lang ito ng pangalan. Sabi ni Dr. Marcos. Sir, okay lang po ba kayo? May problema po ba sa mga detalye? Tanong ni Nurse Linda. Wala, Nurse Linda. Baka naman nagkamali lang sila sa paglalagay ng pangalan. Pwede mo bang itanong kay Aling Rosa kung sino talaga ang ama ng bata? Baka nagkamali lang sila ng sulat. Ngunit bago pa makapunta si Nurse Linda sa labas ng ospital, umalis na mga kamag-anak ni Miguel. Kinuha na nila ang katawan ng bata at nagmamadaling umalis patungong Cavite para sa libing. Si Dr. Marcos ay hindi makapaniwala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang ina na si Nanay Elena. Inay, may tanong ako sa inyo. Nung ako'y estudyante pa, meron ba akong anak na hindi ko alam? Marcos, alam kong darating ang araw na itatanong mo iyan. Oo. Meron kang anak na lalaki kay Rosa Mercado. Sinubukan kong hanapin ka noon para sabihin sa iyo. Ngunit sabi mo, hindi mo na gustong marinig ang pangalan niya. Sinabi ni Rosa na hindi na niya kailangan ng tulong mo at ibibigay na lang niya sa kanyang apelyido ang bata. Pero ang tunay na pangalan ng bata ay Miguel de la Cruz. Parang binagsaka ng langit at lupa si Dr. Marcos. Ang lahat ng mga pinagsisihan niya sa nakaraan ay biglang bumalik sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang kanyang sariling anak ay namatay dahil sa kanyang kawalan ng aksyon. Inay, bakit hindi mo ako sinabihan noon? Kung alam ko lang, baka hindi nangyari to. Sinubukan ko naman, anak.
Pero ikaw mismo ang tumalikod at ayaw mong marinigan tungkol sa kanila. Sinabi ko na sa iyo na hindi mo dapat iiwan si Rosa at ang bata. Pero hindi mo ako pinakinggan. Pagkatapos ng tawag, nagpasya si Dr. Marcos na pumunta agad sa Cavite para makita ang libing ng bata. Hindi niya sinabi sa asawang si Maria ang tungkol dito. Natatakot siyang baka hindi siya maintindihan ng asawa. Kumuha siya ng taxi at nagmamadaling pumunta sa baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Rosa. Nakarating si Dr. Marcos sa baryo ng Silang Cavite noong sumunod na umaga. Ang libing ng batang si Miguel ay gaganapin sa isang maliit na sementeryo sa tabi ng kanilang bahay. Nakita niya ang maraming tao na nagtitipon, mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya. Si Aling Rosa ay nakasuot ng itim na damit at nakayakap sa isang larawan ng bata. Miguel, anak, sana mapatawad mo ako. Hindi ko kayang bigyan ka ng magandang buhay. Hindi ko rin kayang ipaglaban ka sa ospital. Sana sa kabilang buhay, makakahanap ka ng isang ama na mag-aalaga at mamahalin ka ng totoo. Sabi ni Aling Rosa habang naglalagay ng bulaklak sa puntod. Hindi napigilan ni Dr. Marcos na lumapit sa kanya. Si Aling Rosa ay nagulat nang makita siya. Ikaw ang doktor na hindi tumulong sa aking anak. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo pang tuksoin ako? Galit na sabi ni Aling Rosa. Lumuhod naman si Dr. Marcos sa kanya. Rosa, sobrang paumanhin. Hindi ko alam na si Miguel ay ang ating anak. Kung alam ko lang, hindi ko siya pababayaan. Napatigil si Aling Rosa sa sinabi niya. Hindi niya maiproseso ang mga salita na narinig niya. Anong sinasabi mo? Hindi ka niya ama. Wala siyang ama na kinikilala kundi ang tatay ko na nagpalaki sa kanya. Sabi ni Aling Rosa. Tingnan mo ito, Rosa. Ang pangalan ng ama na nakasulat dito ay Marco de la Cruz. Ikaw lang ang nakakaalam na ako ang tunay na ama ng bata. Hindi ako narito para humingi ng awa para sa sarili ko. Narito ako para tanggapin ang kasalanan ko at gawin ang lahat para bayaran ang mga pagkakamali ko. Umiiyak na si Aling Rosa habang binabasa ang papel. Totoo nga ang nakasulat doon. Nung siya ay nagparehistro ng kamatayan ng bata, hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisip na ilagay ang pangalan ni Marcos sa kahon ng ama. Baka dahil sa lahat ng taon na lumipas, hindi pa rin niya nakalimutan ang dating kasintahan. Bakit mo kami iniwan, Marcos? Bakit hindi mo kami hinanap? Kung nandito ka nung siya isinilang, baka hindi niya kailangan mabuhay ng hirap. Baka hindi siya namatay ng walang tulong. Sabi ni Aling Rosa habang hinahampas ang balikat ni Marcos. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad, Rosa. Wala akong karapatan na humingi ng pagpapatawad. Ngunit gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang ating anak. Hahawakan ko ang ospital at ipaglalaban ko na hindi dapat pinababayaan ng mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Habang sila ay nag-uusap, dumating ang mga kapatid ni Rosa at nang makita si Marcos, agad silang nagalit. Ikaw, ito, ang doktor na hindi tumulong sa bunso namin. Umalis ka dito bago ka mapahamak. Galit na sabi ni Berting. Hindi ako aalis hanggang hindi ko natutupad ang pangako ko sa inyo at kay Miguel. Siya'y aking anak at ako may pananagutan sa kanyang kamatayan. Hahawakan kong ospital at sisiguraduhin ko na hindi na mauulit pang ganitong pangyayari. Hindi na makapagsalita ang mga kapatid ni Rosa. Nakita nila ang pagsisisi sa mga mata ni Marcos at alam nilang totoo ang sinasabi niya. Si Aling Rosa naman ay tahimik na lamang na umiiyak habang nakatingin sa puntod ng kanyang anak. Kung talagang gusto mong gawin ang tama, huwag mong hayaan na mangyari pa ito sa ibang bata. Maraming pamilya ang hindi kayang magbayad ng hospital bills
at hindi dapat sila pababayaan dahil doon. Sabi ni Aling Rosa habang nakatingin kay Marcos. Hindi ko napapayagan na mangyari pa ito, Rosa. Pangako ko yan sa iyo at kay Miguel. Pagkatapos ng libing, bumalik si Dr. Marcos sa Maynila para simulan ng kanyang laban. Una niyang sinabihan ng asawang si Maria ng lahat ng katotohanan. Mula sa kanyang relasyon kay Rosa hanggang sa kamatayan ni Miguel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon, Marcos? Alam kong hindi mo sinasadya. Pero kailangan mong harapin ang mga resulta ng mga desisyon mo noon at ngayon. Sabi ni Maria na may pagkalito. Alam ko, mahal. Natatakot akong mawala ako sa iyo. Ngunit hindi ko na kayang itago pa ito. Gusto kong gawin ng tama para kay Miguel at sa lahat ng ibang bata na maaaring mapabayaan. Sumang-ayon si Maria na suportahan siya, kasama ang isang abogado na kaibigan ng pamilya. Nagsimula silang mag-imbestiga sa mga patakaran ng General Santos City Medical Center tungkol sa paggamot sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad. Natuklasan nila na maraming kaso na katulad ni Miguel. Mga pasyente na hindi nabigyan ng agarang tulong dahil sa kakulangan ng pera. Marcos, ang mga patakaran ng ospital ay labag sa batas ng Pilipinas ayon sa Universal Healthcare Act. Lahat ng mamamayan ay may karapatan sa libreng pangunang lunas at emergency care. Ano man ang kanilang estado sa buhay. Maaari nating ihain ang kasong ito sa korte at ikayatin ng Department of Health na magsagawa ng inspeksyon sa ospital. Sabi ng abogado na si Atty. Reyes. Hindi lang ako gustong kumuha ng kompensasyon, Atty. Reyes. Gusto kong baguhin ang sistema. Gusto kong tiyakin na walang ibang pamilya makakaranas ng sakit na naramdaman namin ni Rosa. Sinimulan din ni Marcos na makipag-ugnayan sa mga organisasyon ng mga manggagawa sa kalusugan at mga grupo ng mga pasyente. Nagbigay siya ng testimonya sa mga kongresista at senador tungkol sa nangyari kay Miguel at tumiling na magpatupad ng mas maigpit na regulasyon sa mga ospital na nagpapabaya sa mga mahihirap na pasyente. Doktor, alam kong nadama mo ang bigat ng nangyari. Ngunit huwag mong sirain ang pangalan ng ospital. Maaari tayong makipag-usap at hanapin ang paraan para ayusin ito ng lihim. Sabi ng hospital administrator na si Mr. Santos. Hindi na pwede ang lihim, Mr. Santos. Ang buhay ng mga pasyente ay mas mahalaga kaysa sa pangalan ng ospital. Kung hindi natin babaguhin ang sistema, patuloy na mamamatay ang mga taong walang kakayahang magbayad. Sa paglipas ng mga linggo, lumakas ang suporta para sa laban ni Marcos. Maraming media outlets ang nagsimulang ikareport ang kaso ni Miguel. At maraming mamamayan ang nagbukas ng kanilang mga puso at bulsa para tumulong sa pamilya ni Rosa at sa ibang pamilyang katulad nila. Maraming salamat, Marcos. Nakita ko mga balita tungkol sa laban mo. Kahit na hindi na mababawi ang buhay ni Miguel, alam kong masasaktuhan mo ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang bata. Hindi pa tapos ang laban, Rosa. Gagawin ko ang lahat para makamit natin ang hustisya para sa anak natin. Nagsimula rin si Marcos na magtayo ng isang organisasyon na nagbibigay ng libreng medical na serbisyo sa mga mahihirap na komunidad. Tinawag niya itong Miguel Heart Foundation. Pangalan ng kanyang anak na hindi niya naabutan ng buhay, ngunit naging dahilan para magbago ang kanyang buhay at ng marami. Pagkalipas ng isang taon, natapos na ang paglilitis sa kaso laban sa General Santos City Medical Center. Ang korte ay nagpasya na ipagbabawal ang pagtanggi sa paggamot sa mga emergency na kaso dahil sa kukulangan ng pera. At inutusan ang ospital na magbayad ng kompensasyon sa pamilya ni Miguel. Bukod pa rito, ipinag-utos ng Department of Health na suriin ang lahat ng ospital sa bansa para tiyakin na sinusunod nila mga batas tungkol sa pangkalusugan ng lahat. Ang buhay ng bawat mamamayan ay hindi maaaring sukatin sa pera.
Ang mga opisyal ay tinatag para tumulong, hindi para piliin kung kanino tutulungan batay sa kanilang kakayahang magbayad. Umaasa ako na ang kasong ito ay maging aral sa lahat ng institusyon ng kalusugan sa bansa. Sabi ng judge na si Mendoza. Sa araw ng pagpapahayag ng atol, naroon si Marcos, Rosa, Maria at ang mga kamag-anak ni Miguel. Pagkatapos ng session sa korte, nagpunta sila sa puntod ni Miguel para ibalita ang magandang balita. Miguel, anak, nakuha na natin ang hustisya na nararapat sa iyo. Hindi ka na mababawi, ngunit alam kong ikaw ay masaya dahil hindi na mauulit pang nangyari sa iyo sa ibang bata. Sabi ni Dr. Marcos habang naglalagay ng bulaklak sa puntod. Salamat Marcos. Kung hindi dahil sa iyo, baka patuloy na magagawa ito ng mga ospital. Ngayon, maraming bata ang makakapagkaroon ng pagkakataong mabuhay at makakapagpagaling pa. Sabi naman ni Aling Rosa. Pagkatapos noon, patuloy na lumago ang Miguel's Heart Foundation. Nakapagbukas sila ng mga satellite clinic sa iba't ibang probinsya at nagbigay sila ng libreng gamot, check-up at emergency care sa libu-libong mahihirap na pamilya. Si Marcos ay patuloy na nagtatrabaho bilang doktor. Ngunit ngayon ay mas nakataon siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sinimulan din niyang makipag-ugnayan sa mga paaralan para magbigay ng mga lektura tungkol sa kalusugan at pagpapahalaga sa buhay. Ikaw ay naging mas mabuting tao dahil sa nangyari Marcos. Alam kong mahirap para sa iyo. Ngunit alam ko rin na proud si Miguel sa iyo. Sabi ni Maria habang lumalapit kay Marcos na nagtatrabaho sa foundation. Hindi ako nagbago dahil sa akin mismo, mahal. Nagbago ako dahil sa kanya. Dahil sa pag-ibig na hindi ko naibigay sa kanya nung siya ay nabubuhay pa. Ngayon, ibinibigay ko na lang iyon sa lahat ng batang nangangailangan ng tulong. Isang taon matapos ang kamatayan ni Miguel, inayos ng pamilya ni Rosa at ni Marcos ang isang simpleng pagdiriwang sa puntod ng bata. Maraming tao ang dumalo, mga kasapi ng foundation, mga pasyenteng natulungan nila, at mga kaibigan at kamag-anak. Habang ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng sementeryo, naramdaman ni Marcos na ang kanyang anak ay kasama sila sa pagdiriwang. Hindi madali ang mga pinagdaanan ni Marcos. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagsisisi, natagpuan niya ang paraan para gawing makabuluhan ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang kwento ni Miguel ay naging boses para sa mga walang boses. Para sa mga mahihirap na pasyente na minsan ay nakakalimutan ng sistema. At sa uli, natutunan ni Marcos na ang tunay na kahalagahan ng pagiging doktora ay hindi lamang sa pagpapagaling ng mga sakit, kundi sa pagpapahalaga sa bawat buhay na inaalagaan niya. Ang mga aral na matututunan sa kwentong ito. Ang buhay ay hindi maaaring sukatin sa pera. Isa sa pinakamahalagang aral ng kwento ay ang halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa kanyang kakayahang magbayad ng serbisyo. Sa kaso ni Miguel, siya ay pinabayaan ng ospital dahil sa kakulangan ng pera, kahit na ang kanyang buhay ay nasa panganib na. Ipinakita nito na ang mga sistemang umaasa lamang sa kita ay maaaring makalimutan ang tunay na layunin nito, na tulungan ang mga nangangailangan. Ang bawat individual ay may karapatan sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan, anuman ang kanyang estado sa buhay. At iyon po ang kwento ng ang ama na hindi nakilala. Mula sa pagkakamali at pagsisisi, naging daan ito para magbago ang buhay ng maraming tao. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood at sumusuporta sa Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at ibahagi ang kwentong ito para marami pang makarinig at matuto. Maging mabuti tayong kapwa sapagkat hindi natin alam kung kailan natin kailangan ng tulong ng isa't isa. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.